guys! Welcome back to my vlog. Since many of you are asking if paano nga ba ako nag-lose ng 17 kg in 5 months since kung hindi man effective sa inyo yung pag-gym, kung ano man pinagagawa nyo, baka ito na yung video na effective for you. So, sabay-sabay natin. Tuturuan ko kayo kung paano ako nag-lose from 64 kg to 47 kg in a healthy way. So, stay tuned and keep on watching! So, ayan, good morning. So, bago yun, magagawa muna tayo ng breakfast to start our day. Usually, yung ginagamit ko kapag maglalagay ako ng syrup, itong Skinny Barista, 0 calories. And then, this one, ito yung the best coffee for me. Yeah, I think this one is made in Italy. Yeah, made in Italy. Meron lang akong isang friend na workmate na nag-introduce sa akin ng coffee na to, si Aurora. Hi there! So let's try. Magawa muna tayo ng coffee bago ang lahat. Paano ba to? Hindi ako taga-timpla ng kape ko eh. Pero tatry natin. Kasi bida-bida ako eh. Hindi kumpleto yung umaga kapag walang kape. Oh yes! Kaya kailangan natin magawa ng kape and then later, papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng diet pancake. Try natin to. So, eto na. Ready na yung cup na gagamitin ko. Ice coffee yung gagawin natin. Tapos yung milk na ginagamit ko na brand is Alpro. Lagi ako nag-check ng nutrition facts kung ilan yung calories niya. Kasi more on kapag coffee, nagdadala din ng calories dyan is yung milk. So ito, yung calories nito is sabi dito, per 100 grams is equivalent to 29 calories. So mababa lang yung calories niya. Wait, nawawala yung ano ko. Yung timbang. Lagi ako nagamit nito. So, yan. I-on mo lang siya. And then, pwede mo siyang ipalit-palit ng ounce, ml, and then grams. Yan. Papalitan siya dito. Since liquid yung gagamitin natin, lalagay natin siya sa ml. Okay. Iti-tear mo siya, balik mo siya sa 0, tapos mag-start na tayo sa milk. 159 ml. Yan. And then, talagyan na natin yung 2 shots of espresso. Okay. And then, isang pump lang nung Skinny Barista kasi medyo matamis na to. So, tapos na tayo magawa ng coffee. Ito na yung coffee. Madami siya pero diet friendly yung coffee nito. And masarap. Next, gagawa naman tayo ng diet pancake. Kung paano ko ginagawa yung pancake ko. Ito yung mga recipe na kailangan. Now. Siyempre, kailangan natin ito. Kailangan pa din natin i-weigh lahat ng kailangan natin gamitin sa paggawa ng pancake. Ewan ko pag nagkikrave kasi ako ng McDo na pancake. Yung sa McDonald's na pancake, gustong-gusto ko yun. Kaso nga lang, hindi ko siya na-measure kung gaano ano yung calories niya. Kaya nagagawa na lang ako ng sarili ko para safe din sa calories. At least eto, sure ako na pang diet talaga siya. Nung una ko lang siya ginagawa, ngayon medyo natatansya-tansya ko na din kasi siya. So, ang sabi dito is, per 30 grams is 120 calories. Siguro, doblehin natin kasi ilang servings din para hindi din sayang. Gawa tayo ng dami. Wala akong pang measure. Ito na lang. So, 30 grams, gawin natin siyang 60 grams. Para bukas, may breakfast pa din ako since Sunday bukas. Meron pa din akong pang breakfast. Nakakapag-breakfast lang din kasi ako kapag weekend lang. Kasi kapag sa office na, usually kape lang ginagawa ko. So, ito, 40 grams na siya. Isa pa. Yan. Dagdagan pa natin. 70 grams. So, 70 grams para sa oat flour. And then, ito
Kaysa gumamit tayo ng ang hirap ah. Yung 1 teaspoon nito, sobrang matamis na siya. Kaya, siguro 1.5 teaspoon lang. Tansya-tansya lang din ako. Kasi, lalagyan ko din naman yun mamaya ng pancake. Kaya nalalagyan ko din siya ng pancake syrup. Kaya kahit, yung pang alternate pala sa pancake syrup, pwede nyo na gamitin din ng honey. At least yung honey, pampatamis na siya, tapos healthy pa. Okay. Then, titare mo ulit siya. Dadagdag tayo ng baking powder para umalsa siya konti. Yan, okay na yun. Unahin natin yung mga dry. Mamaya yung mga wet ingredients. Gusto ko madaming cinnamon powder. Para malasa. Mahilig ako sa cinnamon. Ayun, nakakatulong din sa akin sa pagda-diet ko yung pero wag kayong mag-skip ng breakfast syempre kasi the more na mag-skip kayo ng meal, mas lalo kayong magugutom. Basta nasa tama lang yung count ng calories. Kumain kayo ng normal kahit ano kainin nyo, basta lagi nyo lang i-count yung calories nyo kasi malaking bagay din yun. Dati kasi hindi ako cautious sa mga kinakain ko, basta kahit ano yan, kakainin ko yan. Siguro isang dahilan din kaya ako tumaba, yung as in taba. Alam mo yung yung pagdating mo dito sa ibang bansa, syempre kumikita ka na ng sarili mong pera, tapos yung mga cravings mo dati, mabilis mo nang nabibili. So, ayun, siguro kaya lalo din akong tumaba nun. So, lagyan natin ng egg. 2 eggs. There. And then, ilan yun? Pati yung egg, inaano ko. Para lang din accurate yung count kapag nilag ko siya. Sa una lang siya matrabaho, pero kapag nasanay ka na, magmadali na lang siya. 88 grams yung egg. 2 eggs is equal to 88 grams. And then, lagyan natin ng milk. I-tare ulit natin. Unsweetened Alpro almond milk. Tansya-tansya lang din to. Ay, sige na nga, lagyan na nga natin ito para hindi masyadong Gutom na ako ha. Oh my God. 2 3 3.5 cup is equal to 126 grams. Pwede na siguro yan. And then, yung vanilla extract. Ano yung kakalimutan? Pampabango din to. Okay. Yun lang yung ginagawa kong pancake. Tapos, maggamit tayo ng mixer. Medyo maingay to. Sorry na. Ganito yung itsura niya. Iba yung quality niya dun sa normal na flour. Yan, ganyan. Ganyan siya. So, try na natin siyang lutuin para tapos na ang ating breakfast. So, luto na siya, guys. Ito na siya. Ganyan yung itsura niya. Hindi siya yung usual na nabibili natin sa labas, pero yung lasa masarap din naman siya. At least yung mga cravings natin, nakakain natin at the same time, in a healthy way. At saka, at least meron tayong mga alternative way para dun sa mga cravings natin na healthy pa din natin siya nakakain. So, bago natin siya kainin, kailangan pa din natin siyang i-weigh. Kasi, mamaya ilalag natin yung food natin. Dalawa lang yung nagawa ko, pero ang dami pang mixture na natira dun. Ganyan yung itsura niya. Yan. Pero, para sa akin, okay na ito. Lagi ko itong ginagawa since 5 months. 5 months ko siyang ginawa. So, pag nagkikrave ako ng McDonald's pancake, magagawa lang ako ng sarili ko. Healthy pa, tapos hindi ko kailangan, ano kayong calories ko, ano kayong ganyan-ganyan. So, total ng 2 pieces na to is 77 grams. Tans! Tikman na natin ang ating ginawa at pinaghirapan. Finally, makakapag-breakfast na tayo. Tikman natin. Ganyan siya. Masarap siya. Wow! Or nasanay na lang din ako sa lasa. Craving satisfied. So guys, tapos na tayo mag-breakfast pero hindi pa din tapos ang coffee. Update ko lang kayo regarding sa nakain ko ngayong for breakfast. So stay tuned for lunch and dinner with snack and midnight snack. O diba? Kahit nagda-diet ka, makakakain ka pa din ng snack and midnight snack.
So, mag-start tayo sa breakfast. Since breakfast pa lang yun na natin. Nag-log na ako. By the way guys, ang ginagamit kong pang-log sa food ko, yung nag-check lang ng calories ko. For almost 5 months, yun lang talaga yung ginamit ko, yung ChatGPT. Sobrang helpful niya kasi meron din siya mga comment regarding dun sa diet mo, kung ano yung kailangan mo i-improve. ChatGPT lang siya guys. Nag-effort ako mag-log sa notes ko ng ganito kahaba. Ipa-flash ko na lang siya sa screen para mas makita nyo siya in detailed. So, yung breakfast, eto siya. Nalag ko na siya, tapos pina-check ko na siya kay ChatGPT. So, ang total mixture na nagawa ko kanina is 550 grams siya. Since hindi ko naman siya naubo, so may pang kinabukasan pa ako. Ang nagamit ko lang na mixture kanina ay 220 grams. So, to be short, and this one, ang nakain ko kanina, including the coffee, ang total calories niya is 259 calories. Diba? 259 calories yung breakfast mo. Meron ka ng coffee, meron ka pang pancake. And then, since sinabi ko nga sa inyo na nagkikrave ako ng pancake sa McDonald's, so i-compare natin yung calories na total kapag kumain ka ng McDonald's pancake. So, ito yung total calories if i-compare mo siya dun sa McDo and then yung sa homemade. Ang homemade ko guys is 259 calories with coffee. And then, ang McDonald's pancake, sabi dito, 2 pieces plus typical butter and syrup is equivalent to 440 calories. So, kung i-compare mo guys, ang laki ng difference niya. Nakasave ako ng 181 calories para sa breakfast. So, mayroon pa akong remaining para sa lunch, dinner, or kung mag-i-snack man ako. So, stay tuned. Abangan nyo kung ano yung sa lunch at dinner, tsaka yung total. Ito din yung pinaka nakatulong sa akin guys, yung pag-walking everyday. Kahit gaano ako kapagod or tamad na tamad, basta hindi ako nag-skip mag-walk. 10k step or 7k step at least maka-walk ka everyday. Malaki na din yung nababurn mong calories everyday. So ayun, mag-walk ka lang, walk lang ng walk. Kanta ma rin. Yan, dito lang ako nag-walk everyday. Tapos, after ko mag-walk, naglalaan din ako ng 15 minutes na exercise. So, ilalagay ko na lang yung link kung ano yung exercise na ginagawa ko everyday. Dami ko na din kasi yung tinry mag-gym, mag-exercise sa bahay, yung mga zumba, ganyan. Di ko kinakaya, nasusuka ako pagka sobrang galaw ng katawan ko. Kaya para sa akin, pinaka-effective yung pag-walk. Kasi di mo siya nararamdaman. Tapos, nakakatulong din siya sa'yo sa mental health mo, sa pag-iisip. Habang nag-walk ka, nakakapag-isip-isip ka with music, ganyan. Awan ko pero para sa akin yung naging effective. Kaya, patuloy ko pa din siyang ginagawa. Pero minsan na lang din ako nag-walk kasi na-hit ko na din yung target ko. From 64, naging 47 kg ako. So, nakatulong siya. May time din na, ewan ko kung depression or anxiety yun. Pero kapag nag-walk ako, nakakapag-isip ako ng tama, malalim, ganyan. Para sa akin, walking effective talaga siya. Try nyo din siya. Wala namang mawawala sa inyo. Maglaan lang kayo ng oras. Ito yung best friend natin. Yung plato na to, and then, yung pang-weigh ng food. Okay, start na tayo para sa lunch natin. First is 100 grams of rice. 100 grams lang yung rice ko sa lunch. Tapos mag-a-adjust na lang ako sa dinner kung napasobra man yung kain ko ng lunch at saka ng breakfast. Rice. And then, yung kimchi. Sobrang baba na ng calories ito. Pero, kailangan nyo din mag-ingat dito. Parang once lang per meal kasi yung sodium nyo mataas din siya. So, kailangan natin i-balance pa din. So, nakalagay dito is 100 grams is equivalent to 26 calories. So, try natin 100 grams. Mababa lang naman yung calories. And then, yung niluto natin na tofu. Ganito yung itsura niya. Soft tofu yung ginagamit ko. So, for our tofu is 136 grams. Ito siya. So, ayan na yung lunch ko for today, guys. Nag-add din pala ako ng kiwi, 40 grams of kiwi para sa madagdagan yung fiber. Let's eat! Yan.
So, ayan guys, nalagyan natin yung lunch natin for today. Yung rice, yung tofu, and then yung kimchi, tsaka yung fiber natin na kiwi. So, lagi nyo tatandaan guys na huwag kayong matatakot sa rice kapag nagda-diet kayo kasi yun yung source ng energy mo, kaya kailangan mo pa din kumain ng rice kahit nagda-diet ka kasi hindi naman sobrang laki. Kailangan lang ng tamang portion para hindi ka mag-overeat. Oh, yes. So, yung total calories na nakain ko for my lunch is 297 calories. Tapos kapag pinagsama mo kasama yung breakfast kanina, is total of 502 calories. So, meron pa akong remaining na 698 calories para sa dinner or kung mag-i-snack man ako. So, stay tuned. Update ko kayo later. So, guys, nandito tayo sa dinner. So, nagluto ko kanina ng ampalaya. Same process, same ingredients. Ang inaalis ko lang dito is yung normal oil. Pinapalitan ko siya ng olive oil para healthy at saka less calories. Pero, lahat same lang. Meron din siyang pork, basta lahat same. So, andito na tayo ulit kasama natin yung best friends natin. So, iti-tear natin, i-weigh natin yung food natin for our dinner. Siguro 100 grams lang ng ampalaya. Mas madami yung gulay kaysa sa pork para healthy. Basta kung ano yung mga normal na food, pwede nyo siya kainin basta in right portion lang siya para ma-meet nyo lang yung calories nyo per day. Mag-rice tayo pero konti lang. 50 grams. Kasi nag-rice na ako kanina. Yan, 50 grams. 50 grams na yun. So, ito lang yung kakainin ko for dinner. For sure, meron pang matitira sa akin calories later. So, update ko kayo kung ano yung pwede kong maging snack at saka midnight snack. Guys, tapos tayo kumain ng dinner. So, i-check natin kung ilan na yung calories ko na nakain. So far, nag-breakfast na tayo, lunch and dinner. So, kanina kumain ako ng ampalaya and then with rice. Total calories ko ng dinner is 155 calories. So, total na ng breakfast, lunch at dinner ko is 700 calories. So, ngayon, mag-i-snack tayo, kakain tayo ng stick. So, ito, kahit nakain ako ng ganito, kailangan ko pa din siyang i-weigh para makasure tayo. Pero ang sabi dito sa nutrition facts nito ay per 30 grams is equivalent to 130 calories. So, kakain tayo ng 30 grams. I-weigh natin siya. Ang weird niyang gawin pero pagka nasanay ka na, parang naging normal na siya sa life mo. Siguro 3 lang. 18 grams of stick. So, ilalag natin siya and then try natin kung ilan yung kalalabasan. Sobrang helpful guys ng ChatGPT kasi minsan kahit hindi mo alam yung na siya na yung nag-check ng calories mo. Lalo na pag nakain ka sa labas. Total calories ko for today is 834 calories kasama na yung snack ko doon. Ang target calories ko per day para mag-lose ako ng weight is 1,200 calories. Pero yung nakakain ko pala ngayon is 834 calories. Pero imagine mo yung nakakain ako ng kompletong meal. Breakfast, lunch, dinner, may snack pa. Tapos pwede pa akong kumain hanggang hindi pa natatapos yung araw. Basta't hindi ko na nahihit yung 1,200 calories. It's already 10:33 p.m. So nag-grave tayo. Since meron pa tayong remaining calories, kakain tayo ng sweets. Yun guys, lumabas ako. Subscribe nyo naman ako para updated. Oh my God. Para detailed lahat, lumabas pa ako. So, ganito yung ginagawa ko para pagkakain ako sa labas, since may remaining calories pa ako, ilalag ko lang siya. Detailed. Nilalagay ko yung name ng restaurant para si ChatGPT na bahala mag-search kung ilan yung calories or estimated calories to be sure kung mag-overeat ba ako or hindi. So, let's try the sweet balls. Siguro mga 5 pieces or 10 pieces nito. So guys, dito na natatapos ngayon yung meal natin for today. Ang total calories na na-consume ko is 1,200 calories. Nag-over ako ng 30 pero okay lang yun kasi sa normal. Hi guys, baka naguluhan kayo kahapon so i-explain ko sa inyo ng mas maayos. First, bago kayo mag-start ng calorie deficit, ang pinakakailangan nating tools is the weighing scale kasi kailangan natin mag-weigh ng mga kinakain natin. And then, kailangan din ng notes. So, i-notes mo kung ano yung mga food na kinain mo for this day. And then, ChatGPT. Sobrang helpful niya guys para sa akin. Merong ibang application na ginagamit para sa mga
food log, pero itong ChatGPT yung sinasabi ko sa inyo since ito talaga yung ginamit ko nung nagka-calorie deficit ako. So, second advice is do not skip meals. Wag na wag kayo mag-skip ng meals kasi the more na mag-skip kayo ng meals, mas lalo kayo magugutom at mas marami kayong makakain. So, hindi siya makakatulong sa paglulus mo ng weight. Tapos, pinaka nakatulong sa akin is siguro yung bukod sa nagka-calorie deficit ako, dinagdag ko na din yung walk kaya mas mabilis yung pag-lose ko ng weight. Nag-walk ako at the same time, naglalaan din ako ng 15 minutes exercise sa bahay. Sobrang light na exercise lang para lang din nakaka-burn din ako ng fats. Hindi basta lumaglag yung katawan mo. And then, mas maganda pa din guys na magpa-check kayo sa doktor kasi hindi naman ako expert. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung nag-work sa akin. So, para mas makasure kayo, magpa-check pa din kayo sa doktor if safe ba yung gagawin yung diet para na din sa inyo. Kasi ako, nagpa-check din ako nun. Bago kayo magpa-check din sa doktor and then, pagka maglalag na kayo, gagamitin nyo yung ChatGPT. Ang ginawa ko nun is, kailangan nyo malaman yung information mo about sa age, if female or male, and then height, current weight, and then yung goal weight mo. Ang current weight ko before is 64 kg, and then yung nilagay ko sa ChatGPT na goal weight ko is 50 kg. And then sabi ko nga sa inyo, nagpa-check ako sa doctor. Ang sabi niya, since yung height ko is 5 flat, kailangan na weight and normal weight ko is 47 kg. So, ngayon, nag-47 kg na ako. Yun yung normal. Dun sa base sa height ko and then age and then dun sa regular na ginagawa ko, ang kailangan kong calorie na normal calorie is 1,700 to 1,800 calories. Ano siya, same weight siya, hindi ako mag-lose ng weight. So, nag-less ako. So, ang kailangan ko para mag-lose ako ng weight is 1,200 to 1,280 calories. So, sabi ko nga sa inyo, yung kahapon, 1,230 calories is still okay. So, maglo-lose pa rin ako ng weight kahit nag-over ako ng 30. So, okay pa rin yun. And then, ito yung pinaka-secret ko, guys. Pero, share ko sa inyo. Siyempre, hindi natin may iiwasan yung cheat day. So, pag kunwari nag-over talaga ako as in nagto 2,000 calories ako sa isang araw, ang ginagawa ko, 3 days or 2 days na 1,000 calories lang yung ginagawa ko para mabawi ko yung na-over ko. Pero, wag na wag kayong magbe-below 1,000 kasi mas manghihina kayo. Balaging 1,000 calories to 1,200, 1,300 kung ano man yung sabihin sa'yo ni ChatGPT. Pero wag na wag kayo magbe-below 1,000 kasi manghihina yung katawan nyo tapos mas lalo kayo magugutom. Hindi siya advisable. Basta kumain kayo ng tama. Basta ilag nyo lang yung food nyo para matrack nyo pa din kung nagka-calorie deficit pa din kayo, on track pa din kayo sa calorie deficit nyo. So, ayun lang. If ever na meron kayong question or kung may gusto pa kayong malaman about calorie or how to lose weight, just message me directly or you can comment down below. I'm willing to help and then I hope this video will help with you guys. Thank you for watching. See ya! Motherfucking design all